extreme nga aduna gihapoy sakto, aduna po'y sayop igsoon. So, sure ba ta nga ang Ginoo silent? Well, the answer makaigsunan is no. We cannot say that God is silent, only that we are not hearing Him the right way. When the oppression becomes unbearable, when the enemy goes too far, God rises. The Bible declares, "Let God arise, let His enemies be scattered." The book of Psalm 68 verse 1 says, God is never late igsoon. And sometimes we say God is late because our timeline is different from Him. And whose timeline should be followed? Is it ours or Him? Or His work, His timeline? The answer is His timeline. Kaya kung mingon ta akong timeline, Ginoo ang masunod, dili ang imuha, then that is not making Him your God and Lord. You are the Lord of your life then. O wala na siya nahimong na insakto nga kinabuhi igsoon. So when God rises, change break, fear flees, deliverance begins igsoon. And this is not accidental, this is intentional, unstoppable. And when God rises to rescue His people, to defend the defenseless, that is to restore hope when it was or has been lost. So nindot kay basahon mga kaigsunan ba nga kining promise sa Ginoo nga rescue, possible ni siya tuon kay iyan ang gisaad. And aning panahon na when God rises, no enemy can stand, no situation is hopeless, and no cry goes unheard. Kanus amni may tabo. Kanus amni may tabo ang kaning lyrics o kaning verses nga gisulti ni David dinhi panahon nga naay linog, naay kilat, naay mga kita pusok kayo nga ulan niya ang Dios mismo ang ninawag to rescue the people. Pero sa mani nahitabo or mahitabo. And you know that would happen after the tribulation. This is the time wherein God or Jesus Christ will coming in the second time around. This is the perfect time of the declaration nga mahitabo ni siya mga igsoon. So, arita sa song ni David. 2 Samuel 22 is a poetic retelling of how God delivered him from his enemies. Focusing on verses 8 to 16, gigamit niya ang mga dramatic images to describe God's intervention. Sa unsang lingwahe niya, ningon siya, the earth quaked and trembled. Imo nakita, niuyog ang kalibutan. And then the heavens shook, ni hasta ang langit, usab niuyog. They quaked because of His anger. Tungkol sa kasuko sa Ginoo, niuyog. Then smoke poured. Kung imong tanawon, ang dagway sa Ginoo, ang aso, nigawas siyang ilong. Mura siya nanigarilyo kung maong kanina. Pero maong describe dire. Fierce flames leap from His mouth. Ang kayo nigawas sa iyang bakbak. Kung imong imagino na unsa man ang ginuhuan. Mura atong asawa masuko or atong bana masuko. Sigang matay, asong ilong, baba mo, dragon ba gawas sa kayo ba? Pero kibaw pa mo ay description niya sa Ginoo. Wala mo kung supa kung imong description sa Ginoo kay butan kayo, malumanay, kanang malumo, nga murag dili kagwapo baso, gwapo kayo. Di ko musupa kana kay ang Ginoo inana sa gitpod, pero di po di mo i-deny nga ang Dios diyang masuko. Mo po description na gihatag dinhi. He opened the heavens and came down dark storm clouds. Daog sa diri nga dag-ong kayo, di ba kamo di mo magdali. Kamo magbutor mo, lakaw mo. Dagko kayong dagko, di mo magdali. Hadlok mo tag-uwan. Dali kita mayo. Tago kita na yun. Mounted on the mighty, angelic being flew. Ingon pag diya din eh. He shrouded himself in darkness and rain clouds. Ingon diya, great brightness. And then burning coals. Grabe kayo nga. Gabaga nga. Uling. Grabe kayo sa iyahang ulo igsoon, grabe kalagot sa Ginoo din eh. The Lord thundered from heaven, the voice of the Most High resounded, then shot arrows and lighting over down sa people. Ingon ana ang kapungot sa Ginoo sa iyang tao. Des kalibutan niyang gibuhat. And ingon din it's a dramatic images. Imagine nimo ba mura siya salida nga igsoon nga the last days, manginana nga salida, grabe na kagubot ang Ginoo, naglag na suko ng gyud kaayo. So, aning panahon na igsoon, this is not a literal mythology nga gisuwat ni David ining panahon nga tabo sa iyang panahon. Pero this is actually portraying the intensity of God's commitment to His people. Na one day, this will happen literally.
One day, in His second coming, this will happen literally. Pero as of this time, wala pa mahimo ang second coming. This might happen in the spiritual sense, in a different point of perspective. O kini mga kaigsunan, nagpakita nga God personally steps into the human trouble. Namingon ta, Lord God, intervene. Although ang Ginoo mo intervene, ginagmay sa ato ang mga hitabo sa kalibutan, pero He's not totally doing the intervention because i-allow pa niya ang yawa to work. Nga naman, because He has His purpose. But the moment namingon na ang Ginoo nga humana ang panahon sa mga tao sa yawa, this is my full intervention. That is the second coming of Jesus Christ. Muna nga itong i-declare nga 1,000 years, Jesus reigns, Jesus will reign with us in the 1,000 years. That's the time He established that prior to that, He will give His entire intervention to humanity, mga igsoon. Kung grabe kayo katalamak ang korupsyon sa gobyerno, resulta sa mga tao, mag-antos, mga matay, mga tao, wala po'y buhaton, okay ra. Then, balik-balik lang ta sa itong sistema, may utang yun, kanus ang mag-intervene ng mga tao, wala na may paki. Bisan pag unsao na. Then the answer is, time comes when the second coming will happen. Let's have here the first point is, God moves with the holy intensity. Sa akong gibasa kaganiha, may maning verses, but you can highlight verses 8 to 9 sa 2 Samuel 22, grabe ang pag-describe sa Ginoo sa anger niya, pinagi ni David. God's anger, gigamitan niya o usa ka analogy nga mulinog. Linog. Grabe kay kasuko ba? Ang kalibutan o ang langit. Unya, ningon din the earthquake trembled, foundations of the heavens shook, they quake because of His anger. Ngano mulinog man, bag-ingon siya tungon, kinasuko ang Ginoo. So, posible, kung naay paglinog, aduna po'y kasuko ang Ginoo. The answer is yes, posible sad. Nga nang may mga pastor nga, normal man na, scientifically proven man na siya, nga there's an explanation. Nutan ako, who's in control of those plate tectonics inside of our earth? Who's in control nga, pwede niyang pugnan, pwede niyang ligunon. And, kung saan man na nahitabo nga naanay, kasi nagsugod ganahan ng mga linog. Sa panahon ba sa pagsugod niya sa pagbuhat sa kalibutan? O sa dihang human nakasala ang mga tao? That's why the Bible confirms that even the earth is corrupted. Kinaagig calamities mahitabo from time to time. And here the earth imagery and the smoke and fire show that God is not passive. He is emotionally involved when His people are oppressed or afraid. Ngayon nasukuan ang Ginoo ng panahon na because ang mga tao, mga Kristohanon or mga followers si Yahweh ng panahon na, of course, ginalutos man sila. Then mga tao nagsimba og mga Diyos na wala magsimba ni Yahweh. So ang Diyos nasuko kayo sa pagmaayo kanila, maunang aduna si anger gipakita sa mga tao. So I'm telling you the other side of God. Kaya unahon na nato ang Diyos buutan, manluluwas. Ang Diyos nato muhatag og blessing, muhatag og good health, healer gud siya. Provider gud siya. Muna akong need, pastor, na Ginoo tanan gyud, protector. Pero you need to understand as well on the other side that God is just, God is righteous, and God is angry. So dili dito ng panahon nga masuko. Sayop na siya because there's holy indignation, the holy anger of God. Suko siya sa mga tao nga wala mutuo, nga lagad. Suko siya sa mga tao nagsimba sa dili tinuod nga Dios. Suko siya sa mga tao nga wala mutuman sa iyahang mga pulo, mga kaigsunan. So God's wrath is not against His people, but against what destroys them. Una, kung Kristohanon ka, unya, uyon, o wala ka nasuko sa mga butang nga makaguba sa Kristohanon, o nga pagtuon mo sa simbahan iglesia itself, then you are not with God. You are not in the side of God. Why? Because if you are with the side of God, you will be angry with the things that destroys the children of God. So why are we angry of crimes? Because that destroys the church. Why are we angry of heresies, teachings that are not based on the Bible? Because it destroys
the church. Why are we angry in materialism? Why are we angry on prosperity gospel? Why are we angry on pornography or everything like gambling? Why are we angry on these things? Ingon sila ka ng murag di kay ko magsaka niya kay sobra na po sila kabalaan, maabot sa langit, malapas yun sila. Nganong disco dili pwede. Kanta kay ko mga kanta ni Lady Gaga di gid pwede. Why are you against all these things? Kinapon mo na sa kalibutan, mo sobra gid mo kabuutan ba? Kita ay ko bino dire yo, tagay mo sa kong mga amigo, bawal man na eh. That's our joy. But you need to understand why are you angry of this? Because that destroys you as a person and as the church. So you don't need doktrinahan pagmayo, imo ka ng license lang na. Kung makaayo ni sa akong Kristohanong pagto, makaayo po ni sa akong health, kaayo ni sa akong pamilya, sa akong iglesia, di pa tayo po ani. Pero if this brings distraction, kauban ko sa Ginoo nga nasuko po aning mga butanga. Why are we hating this corruption, this graft sa kalibutan sa Pilipinas? Because it destroys the people in the church exile. The divine anger in Scripture is God's holy commitment to justice and protection. Because God is just, mga kaigsuunan. So kung sa dihang ma-overwhelmed sa problema, timan ini God cares deeply. Amen ba? Amen. O yun ba mo ang Diyos na ipag-care ka ninyo? Amen. Wala. Kung may care ang Ginoo nato, wala na ta kadiri karon ay. Na-overwhelmed o napildi, na-submerged na ta sa evil diri sa kalibutan. Kaya ba mo mga kaigsuunan? Kaya bisan pag naka sa gobyerno, you are not so sure of your security. Bisan pag pulis ka, you are not so sure of your security. Tungod kay grasya sa Ginoo, na protektahan kita up until now. Bisan unsa pa na ang atong ang kinabuhi, kung walay Ginoo mo ginagingon nga wa gyud tay future sa kalibutan. Unsa man ang nindot kayo ta o kaugmaon nga giandam, palit na ta aning educational plan, palit ta aning life plan, palit ta aning natay pang retirement sa atong mga SSS and GSIS, palit ito dighanang mga ipangandam atong mga unsa-unsa pa na diha, pinagkita maugmaan. Kaya ikukuha na nga ito ang kaptangan o kinabuhi kay tungkol sa evil of this world kay why Ginoong na-protect nato. Mao nang nindot kay mga kaigsunan, why nangandam ta sa atong ugma kay as we secure, we also have the assurance maugmaan ta kay ang Dios nag-protect ka nato. He is not indifferent to your suffering. He responds with holy intensity. That's why trust that God will act even when you cannot yet see the movement. Salig lang igsuon nga ang Dios maglihok gyud bisan pag wa nimo makita literal ang paglihok sa Ginoo kay siguro busy kayo ta or siguro naglabo na atong mata kay anong ato ang mata na ay spiritual katarak ba. The Lord wala kay kuno tabangi Ginoo. Wa ko juga Ginoo. Ang Ginoo unsa ka? Imong mata ba unsa na imong spiritual faith? Ini nga Bible I live by faith not by sight. No man na imong faith mo man na spiritual eyesight. No man na imong spiritual. Nausa di mo pagtuo na wa dahil na mo kakakita nagtabang mo kuno mo. Dapat ba yung nangana no? Nga sa jam teacher wa ko tabangin lagi mo sa imo ka nga imo kung tabangan para dako kong grado. Gitabangan naman di ka. So sa pagi. Oh, kana diha akong ipanghatag nimo mga exams ka parihara na sa akong panghatag example dire. That's how I help. Pero kung gusto nimo nga tabang nga wa kay buhaton dito grado dire, you're making me breach my profession. Same thing with that. Nga dili na honest ni noon tungod kay imong gusto nga tabangan ka to the point nga mahimong muliko siya sa insakto kay tabangan ka. Sa Ginoo ina ra pod nga naay prinsipyo ang Ginoo sundon pud ang tao ganahan sa tabangan. Lord, buka na imong pulong, buka na imong saad, buka na imong Bibliya gihatag kanamo. Basta tabangi lang gid mi. Sakto ba di na sa prinsipyo? No, natin proseso sundon ang Ginoo niingon nga believe, repent, read the Bible and pray, surrender. Mo na gingon sa Bible. When you do that, God will save you. When you do that, God will give you eternal life. God will restore the relationship. And thereby, musunod na tong financial blessings ang uban pa. That's the principle. Dili ta pareha sa uban nga ganahan man ko makapasar
Teacher, pasara ko ha, pero di lang ko muskuila. Ginoo, panalangini ko ha, pero di lang ko mangalagad ni mo. Luwas ako Ginoo ha, pero di lang ko magrelasyon ni Kristo. Di lang ko musimba. Pwede bilayin na igsoon. Sayop na siya. Ng klaseng pangunahuna. We need to understand that God has a process that He gives. The principle is in the scripture. We read it and obey it, and you will know He is true to His word, mga kaigsuunan. Ikaduha nga punto is God draws near with majestic presence. He opened the heavens and came down. Grabe kayo. Dark storm clouds were beneath His feet. He flew, soaring on the wings of the wind. Ingon din na, He shrouded Himself in darkness, veiling His approach with dense rain clouds. Kanus amo ni may tabo mga kaigsunan that God came down with anger, not the first coming. Not the first coming, but on His second coming. Because the first coming, He came here with humility, with love, with compassion. Bata good siya, niabot din niya. Harmless biya ng bata, so cute biya ng bata. Si Kristo Jesus, nagpakataw, yung humble kayo siyang niyan eh. That's the first coming, a servant baby. Kung imuhang Tagalogon, bata na ano? Huli na bata, ano? Balaang, di, sa Tagalog man. Wala mo si Gerald Dirigon. So, bata ni, pero kung ingay sumali mo na, wala. Holy child, ug sa Spanish na nimo, sa tunin niyo, malipay ko dito ng kaigsunan. Sa tunin. There's no problem with it. That only means that Jesus Christ is the Holy Child. Banal na bata. But you need, banal na bata, di ba? We don't deny it is Jesus Christ. You need to understand that is not a name. That is not a pronoun or a noun. That is a description. That is an adjective. And also, mga kaigsuunan, di na siya automatic ma-ascribe na to into an image. Because we do not know the missing link of the image of the word. But you have to understand, igsoon, ang banang bata ni Anhi din si Jesu Kristo, that's the first coming. Pero ano yung panahon na, pag anhin niya, pag go down niya, nasukuan siya. So, dili gini first coming. Dili na siya bata aning panahon na. Kung saan siya panahon na ani, adult na siya. And He is coming here with His people, riding on the white horse, showing the justice of God. He descends, He rides in the care of the image of the royal divine majesty. Darkness and thick clouds around Him, emphasizing His glory and mystery zone. Kasi pasabot aning panahon na, sa second coming, ang Diyos mismo, si Kristo, mukuyog kauban ka nato physically as in physically. But before that happens, spiritually speaking, it only means that God is not far. He is the God who comes down. Mutuo ba mo igsoon ang Diyos dili layo? Dili siya layo nato basta naata padayon nga nangalagad kaniya. Mahimo siyang layo nato not in the concept nga layo siya physically, but layo meaning kasi ang atong buot, ang maayong relasyon wala na ayo. Muna sometimes sa atong partner, sa atong husband and wife, sa atong mga igsoon mama, bisan pag nakuyog ta sa usa ka balay, feel nimo layo kay mo tungod sa relationship nga wala man mao. But you can be physically together pero feel ninyo layo kay mo sa gusa-gusa. That is the meaning there, that God does not leave us nor forsake us. That's very biblical. But kanus ang makaingon ng Dios pud layo na kay nako. Dili tungod kay physical na layo siya nimo, but tungod kay layo ang imuhang maayong relasyon ngadto kaniya. That's why His presence dapat natong agpason. Ang iyang maayong kabubuton atong agpason, because that comforts us and that give us an awe-inspiring nga concept sa kinabuhi zone. Darkness around Him highlights His holiness and not His absence. Mao na kung gabi ma-appreciate nato ang kanindot sa suga, ma-appreciate nato ang kanindot sa stars, sa moon. Maka-imagine ba mo nga atong lugar walay gabi, puro sa buntag. Ganahan mo na. Di ko ganahan, kay murag mga tao, mga matay sa'yo, ano, di na mga tog. Tingtog na, baro na mo ba, tingtog na, di na sa kasaran. Dili, kay ba ang atong body,
nga body clock, oy, panahon ra sa tigtugron, kaya atong body, maminaw sa siya sa environment. That's how God created us uniquely. Mo nang saludo ko sa mga tao, mga kaigsunan itong trabaho gabi, kay ang ilang body clock, ilang yun ang defy the normal way para lang yun maka-earn para sa pamilya. Pero sa normal nga setup, ang normal yun ka panahon sa trabaho, buntag yun gabi, matulog yun na. Kaya nga naman, ang inyong internal organ mo, trabaho po na kagabi to refresh, to regenerate kung sa mga cells ang nangamatay, iyan na pong i-replace. Yung na ang prinsipyong yatang sa Ginoo. Manamindot kayo nga na ay gabi o buntag, kay kung gabi mo kung ma-appreciate ninyo ang mga suga, ma-appreciate ninyo ang nindot sa sun, stars, niya mag-night gazing mo, di ba? Nindot kayo na. Pero kung wala na, maka-appreciate ba mo nindot kayo ng langit? Karon maka-appreciate ba mo nindot sa hanggang langit? Sakit ba sa mata? Kaya itong sa sun, di ba? Niya, maka-appreciate ba mo sa kanindot sa mga suga, sa itong mga salingan, o sa inyong mga balay? Di mo ka-appreciate. Nga naman, kay puros man hayag. Mo nang makaigsunan ng prinsipyong yatag sa Ginoo diri nga naay kangit-ngit na apoy kahayag. It's really part of His creation. Gidescribe lang siya nga darkness nga murag bad gadto siyawa tungod kay nagpakita man gud ang absence of light nga mao ang darkness nga wala kani kay Ginoo ngit-ngit gid ang imong kinabuhi. Kung wala kay hayag diya sa lugar nga gabi wa gyud kay makita. Mao nay meaning nga naigsuon. Nga kung ang tao walay Diyos, wadyo kayo makitang espiritual mo ng diig kung may bong, sa ulo tagwali, paghatag bersikulo, pulong sa Ginoo, ang tao dili gyud kakita gani sa maayong balita ni Kristo, di kasabot ba? That's because blind siya. Ingon ang Bible, 2 Corinthians or 1 Corinthians, ingon ang Bible nga naa siya sa in darkness, walang di gyud siya kakita. Pero kung ang Diyos maglihok igsoon, ingon si Kristo, I am the light of the world. Diba? I will shine upon him. Mauna siya, meaning, mahayagan na gani siya ni Kristo Jesus, makakita na siya sa maayong dagway sa atong Ginoo igsoon. So the nearness of God is wrapped in the mystery. Don't mistake mystery for distance igsoon. Kung misteryo gani, layo kayo sa Ginoo. No. It is something that dili na to ma-explain ang tanang higayon sa atong kinabuhi. Munang sa time nga confusing kayo, atong sabton that God is often working in hidden but powerful ways. That's why we worship God who steps into your valley with majestic presence. Ang presensya gyud sa Ginoo igsoon mo labing importante sa atong kinabuhi. Kanus ama naay presensya ang Ginoo sa atong kinabuhi? Sa dihang nagpakasala ta? O sa dihang nagbuhat ta sa insakto? Na presensyahan man gyud ko sa Ginoo karon oy. Na bless kayo ko. Diba? Nindot kayo sa feeling. Tungod kay gihimo ni mo si sakto. Kampo ka, or basa ba ka sa Bible, or mina ba ka sa kanta, yan ikanta po ka, yan ang feel ni mong presensya sa Ginoo. Pero kung sa dihang masukota, sa dihang malikas na ta, buhat na tagdi mayo, mumutbot na tatanan, maka-feel ba ka sa presensya sa Ginoo? Nindot tayo sa presensya sa Ginoo. Ganana, buha na? Kung nagsampaan sa Ginoo na, ginang-ginoo ba dyan mo sa kaduwang gayon, napakasa pa gani ka, kapilon ba dyan mo ang presensya. Wala, mga kaigsunan, kung Kristohanon ka, ingon dyan, sorry, nakasana po ko. Sino ako ginang nasaya pasan ko? Mauwaw ta, mag-guilty ta. Mo mo saktong response sa taong Kristohanon nakasa. Pero ingon kita, okay ra. Basta importante mo simba. Wala na holiness. Di po na sa may sakto mga kaigsunan. God's word is His weapon. Unang ningon din ha. So here, makita na to din ha in verse 13 to 16, last point na to makaigsunan nga kung itudlo karon is ingon din ha, great brightness, gabi nga kahayag. Kabantay mo ng hayag kayo, kung mag-drive mo, sakit kay sa mata, di mo kaklaro. Labaw pa ang Ginoo na ka-bright makaigsunan. Ang iyahang nag-aso nga gitawag na daw sa makuling ang Dios thundered from heaven. Suko kay pang Ginoo nag-shot mga arrows, scattered enemies, lighting flash. Ngano nahitabo man na tungod sa iyang kalagot sa kalibutan. This happens in the second coming as in literal one. God acts directly aning panahon na igsoon. He exposed the depth of the creation. Thunder, lightning, scattered the enemies. He exposed them sa Ginoo igsoon. This is power on display. God's voice shakes creation itself.
So usay punto ani nga verses nga akong gipakita, lisod pa kanina sa sabdon kay taas mo ni siya no, pero may mo nang raison ba? Na ay linog, na ay gipang mention din na ay kilat, na ay dugdog, na ay gabi kay kusog nga ulan, na itong kayo nga clouds. Gi-describe na siya, gigamit na siya nga description to describe na grabe ang kasuko sa Ginoo ning kalibutan na. Kung kamo Ginoo, nasuko na mo sa kalibutan, wala pa. Ako nasuko na jud ko dugay na. Grabe kayo kalagot. Naana po ito'y bagong balita. Pulis nga babae, ug ang iyang anak gipatay. Kamo kung tarong mga tao, babe, ingon na mo. Uy, kaluoy sa pulis o sa bata. Pero katong gabuhat ato, ay basin, naara siya pinagdadaanan. Ato lang siya itong sabton, naara siya rights, food, human rights, padayon lang yapon. Inanaon ba nato pagsabot tayo, dili na maayo. Ang Diyos nasuko sa mga tao, nagbuhat og samang sa pagpatay, ingon, anak. Pero sa taman, hindi man ta Ginoo, unang ato lang na gining i-allow nga Ginoo mo intervene nga, Lord, Ginoo, maluoy taon ka sa mga tao, maluoy ka sa mga katawhan nga imong gi-allow nga mabuhi dinhi. Protect us, protect us. Lord, kung dili sila maminaw sa imong kabubuton, Lord, I pray imong ihatag unsay sakto nga hustisya. Nga kung maghinulsol man silang mga salamaayo, kung dili sila maghinulsol, kung giyampo ang imong hustisya mo ay mudangan sa ila. Ug mao ka na ang mahimo silang impyerno, mana sa impyerno. So wala ko nagampo may impyerno sila. Ako nang gitagangan og panahon nga maghinulsol. Apan kung Ginoo dili man gud gani. Akong giampo may mong hustisya maabot sa ila. Nganuman because He is just na kaigsuonan. So here makita nato suko kayo Ginoo sa mga tao sa kalibutan, pero nabalansi siya nganuman tungod kinaapa kitang mga pinili nga mga katawan sa Ginoo. Kung ito ang prinsipyo gyud. Prinsipyo gyud ha. Kanus maabot may tabo ang Great Tribulation nga walay Holy Spirit nga pupugong siyawa. Kay karon gamay na ko explain ninyo, naay evil pero dili pa totally evil ang tanan kay naay Holy Spirit nga nagpugong, restraining. But the moment kuhaon sa Ginoo ang Holy Spirit nga mag-restrain, ang yawa mas musamot ka mangtas, ang mga evil people mas musamot ka evil. Nga hasta ang mga tao nga mo-protect nato mo na po hinungdan nga mao tay makuyawan ta sa tong kinabuhi. Kung sa mga metabo, in the rapture time, God will rapture His people. And God will get the Holy Spirit, diba? Before Jesus Christ ascend to heaven, He left us with the Holy Spirit in us, in the world. He will get that. Restraining, para ang evil sa yawa mo samot pagmayo at the Great Revelation. Diyan napita, mas makita ni mo kamangta sa kaaway. Kung ang mahabilin, mauto'y challenge sila, usaw nila pagpagalagad sa Ginoo, nga dili sila madala sa kaaway. At kita igsoon, kung ma-appeal ta sa rapture, appeal kita, kung mabilin mo, kabala ka, napagyapoy chance. Pero mo lagi na, patiyon ta kung di wasakpan tang mga lagad sa Ginoo. At ang punto na ko mga kaigsunan, ang Ginoo, grabe ka sa kalibutan mo. But nabalansi siya tungkol kay nahaapata nga iyang giproteksyonan. Abot ang panahon kung kuhaon na ta niya, kuhaon sa niya ang iyang proteksyon sa kalibutan. And so here, God's word is His weapon mga kaigsunan. He speaks and His enemies crumbles. Ganahan na ko, ibalikon pagbasa ningon din sa verse 16. Then at the command of the Lord, at the blast of His breath. Diba? At the command of the Lord. What's the command of God? Asa mabasa ang command sa Ginoo? Sa pulong sa Ginoo, sa Bible. At the blast of His breath. O sa imin ng blast of His breath, sa gininhawa sa Dios. Dito na ko nasunod sa una ba? Kining breath of God, asa ko ni ma-connect? 2 Timothy 3:16, 17, 18. The Word of God is inspired. And word inspired, kung imong tanaw na sa Hebrew, it's theopnostos, which means to say, God breathed. Kuha ninyo mga igsoon. God inspires His Word. But pasabot, theopnostos, meaning to say, the breath of God. Ang gininhawa sa Dios. And so kung akong tan-awon mga kaigsunan, it refers to the same thing. The command of the Lord refers to His Word, the Bible. The blast of His breath refers to theopnostos, God's inspiration of His Word.
And ingon din na, at the bottom of the sea could be seen and the foundations of the earth were laid bare. Yan na makita mga kaigsunan. Sa sugo sa Ginoo, sa iyang gininhawa, sa iyang pulong, ingon din na ang bottom sa sea could be seen. Asa man ang bottom? Nakita mo bottom sa sea? Kita ko sir, kaya ito nagsaw-saw me, nagdive-dive me. Okay, kakita mo na. Pero literally speaking, can you see it? Makakita, pastor, kung kuhaon ang tubig. Yes, tinuod na. Pero karon saan ka makakuha sa tubig? Naabay tao na makakuha sa tubig sa dagat? Asin tibuok? Wala. Imagine mo, makakita ka sa seabed, makakita ka sa bottom sa Pacific Ocean. Yun sa na, Diyos ray makahimo niya na igsoon. Muna ang power sa Word of God. Muna meaning din muna power sa Word of God. Nga bisan gani, ang bottom sa sea, makita nimo kung ang Diyos na mismo ang musultig mulihok. Wala mo kay posible kung ang Diyos mamulong igsoon. He reached down from heaven and rescued me. And this would be the thing, mga kaigsunan, na imong sabton, that ang Diyos, mo speak gani siya, ang iyang kontra, muguro. His power is unmatched. No opposition can stand when He acts because salvation is not a cooperative effort. God rescues by His own hand. Ang una-una among gusto mga tao, sumayon kay kaluwasan mga igsuon, kaluwasan siya, mura siya ganang transaction, kaysa may maligusan tayo direbe. Ay, kinahanglan mo ko magpa-rescue. Ano man, na-stuck akong sakyanan diri sa Daprin, sa kalsada. Ya, ikaw kay mekaniko ka. Okay, rescue ka. Pero sabot sa ta. O sige sa man. Akong pangayo, mao ni siya, layo mo na. 5,000. Yan sa, mau ba? Walang gihangyo na. Wala na gyud. O sige, sugot lang ko. Basta ma-rescue lang ko. Musend ko, Gcash, send na. Do you think ingon ana ang transaction sa kaluwasan? Ginoo, kinahanglan ko rescue diri sa akong sanlaw, sa kalibutan, kay mapadoko sa impyerno ani. Ingon ang Ginoo, out. Rescue home ka, dapat bumuto ka na ko, inusol ka, plus, buhat sa kang mayong buhat, plus, buhat ka ng mga rituals, plus, tanan po tinigana. Kaasa na Ginoo, hangyo na Ginoo, wala di hangyo. Sige, buhatan ko na. Sige, luwasan sa tika. Na, sa panahon nga giluwas Lord, wala man ko katuman sa tanan. Ginoo, wala kay kakatuman sa tanang kondisyon. Ibalik tika dito sa impyerno, ibalik tika dito sa kalibutan, nga ka naluwas. Inana ba ang transaksyon sa kaluwasan? Sa akong pagsabot mga kaigsunan, base sa Bible, pag-describe sa Ginoo nga ang tao na kinahanglan sa rescue, kaluwasan, is naa siya sa binaliw. Naa siya sa dako kayong building, gatuyok ang ginagitawag ko kayo. Una siya sa Pacific Ocean. Ngawa sa ilaing masangpit o sa ilaing magunitan nga para makalangoy siya, mabuhi pa siya. Or worse, Ephesians 2. Nasa sa lungon, patay siya spiritually. We are dead in spiritual aspect. Mao ito'y description sa kaluwasan. Karon pag ingon sa Ginoo, I will save you. Aduna ba'y cooperation? Naabay cooperation ang patay para kuhaon? Aduna ba'y cooperation ang tao nga kuhaon siya gikan kapit sa binaliw? Or na-stuck siya sa Pacific Ocean? Naaba siya cooperation sa diyang naa siya gituyukan sa kayo suod sa building? The answer is wala. So, sa punto niyo, Pastor, Put po sa buot, ang kaluwasan is gift of God yatag sa tuwa. Ang sakto nga prinsipyo, ang Diyos mismo ang nitabang na to. Sadyang natabangan na ta niya, diya ta nakasabot, diya ta ni-respond sa pagtuog, sa gitawag na to paghinulsul. Unang mga tao magkaigsunan, kung tinuod, nakasabot sila nga, giluwas sila si Kristo Jesus sa cross, ang sakto response na is mutuo sila. Musalig sila, magalagad, maghinulsul sila. Kay kana bunga sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. It is not a cooperative effort. It is God saving us, my son. God rescued us. And hapit na ko man, my son. In the area of rescuing, this is the greatest rescue operation. In verse Colossians 1:13, for He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son. There are two kingdoms in the world today.
Kingdom of darkness of Satan and kingdoms of Jesus Christ, kingdom of the light. This is not the kingdom above every name. That's for Kibuloy Quezon. But kingdom of Jesus Christ refers to Jesus Himself, the second person of the Holy Trinity. Galatians 1:4, Jesus gave His life for our sins just as God our Father planned. O sa'yo plano sa Father? Just as God our Father planned. O sa'yo plano sa Father? To rescue us from the evil world. Luwason ta niya, rescue us from evil world. How? Jesus gave His life for our sins. So, gipadala sa Ama ng iyang bugtong anak para sa Yesu Kristo. Mualay siyang kinabuhi para sa atua. And the last verse here, Galatians 3:13, but Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When He was hanged on the cross, He took up Himself the curse for our wrongdoing. Imong tanawon mga kaigsunan, rescued, the same thing. We are the people who needs rescue from God. Amen? Because of our sins, because of our weaknesses, because of our problems, because of our messiness, tanan nga mga problema sa kalibuhi, need tag rescue sa Ginoo. Rescue sa ato ang malisod nga bayaran nga mga utang, rescue sa ato mga sakit, rescue sa ato ang mga problema ang relasyon sa matag usa. Tanang problema mention, we need rescue anang mga butanga. And who can rescue us? Jesus Christ. Above all, the rescue of salvation, the rescue of sin and the penalty of sin, rescue sa buhat sa kaaway, way lain nga mangluluwas nga ato madawat kundi si Yesu Kristo mga igsoon. So when God speaks into your situation through scripture, through conviction and providence, the chain of Satan breaks. You depend on God's voice above your fears because God's power is greater than the threats that surrounds you, igsoon. So in conclusion, there's a poetic testimony here that God feels deeply about the struggles of His people. Ang Ginoo makabati gid siya sa struggles sa iyang mga katawhan. And that God draws near to deliver those who call on Him. Tawgon sa Ginoo ang mga tao sa tawag sa iyahan. And God acts powerfully, speaking His salvation into existence. Ang Diyos sa diyang musulti siya, sa diyang mubuhat siya, gamhanan gayon kaayo mga kaigsunan. So just as God rescued David, He stands ready to rise on your behalf. When heaven shakes, it's not to destroy you, it's God fighting for you. So ako encourage na akong tanan mga kaigsunan. Let's have the comfort in God. That God rescued David from his enemies. God will also rescue us from the enemy. God will rescue us from all the problems in this life. That is for sure in the rapture and in the second coming of Christ. But prior to that, let's pray that God will rescue us day by day on all the trials and all the problems in this life. Amen? Amen. Are we blessed? God rescued us? Amen. Paka na ito ang Ginoo igsoon. Praise the Lord. Let's all rise. Let's all rise. Heavenly Father, thank you for rescuing us. You have rescued David from his enemies. Lord, thank you also for reminding us that you rescued us from the physical problems of this life, from our enemies, from our diseases, from our poverty and debts and all those problems in this life. Thank you for rescuing us. But above all, Lord, thank you for rescuing us from our sin, from the penalty of sin, hell, from the enemy of God, from the power of Satan. Thank you for rescuing us through the power, through the life of the Lord Jesus Christ. Amahan na mo nga langit no, namo kang pasalamatan sa mensahe nga among nadungog, Ginoo. Kalabaw sa tanan, nga rescue, kaluwasan, pagtabang nga imong gihatag kanamo. Isang among kaluwasan, among na-secure diha kanimo. Nga sa panahon nga kami imong kuhaon, Ginoo. Nasayod kami nga ikaw ang musukat. Kung imo kaming dadon sa imong gingharian, O Diyos. Labaw nga mong pasalamatan ang imong pagpasahilo sa among mga kalapasan,
sa imong pagsabot, Lord, sa among mga kahuyangon or our weaknesses. Thank you, Father, for even us na dili faithful. You have been faithful even sa among panahon na kami dili faithful. Bless everyone, O God, that as we also partake, Lord, these elements, Ginoo, nga among i-celebrate usab. This is the symbol of your rescuing us. Church, today is first Sunday of February, and as we also participate the Holy Communion, I will read the scriptures. 1 Corinthians 11, for I passed on to you what I received from the Lord himself, that on the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you're announcing the Lord's death until He comes again." Halumdo namo nga Ginoo among pasalamatan in relation and in application sa among message nga nadawat, that it is you who rescued us. You rescued us through the death of your Son Jesus in the cross. And in the symbolism of God, according to your word, Jesus gave us this wine representing His blood, and Jesus also gave us this bread representing His body. The perfect body and the pure blood is the only qualified payment of our sins. Lord, that as we partake this, may you cleanse us, may you forgive us, that we may not be guilty against your body and blood, O God. And thank you, Father, Son, and Spirit, for doing the salvation for us, that I will and we will accept the forgiveness because of the blood of Jesus, because of the body of Jesus. Lord, thank you for everything. Thank you that as we partake this, your name will be glorified. In Jesus' name, amen. Let's sing unto the Lord as we get the elements. Hallelujah. Yes, the crown of life, the blood poured out in your body, O God. Matagsamad labo sa lawas mo, kahapos at sakit, giantos mo, kaluwasan, kaayuhan na ang buwan ko. Sa tuto kong korona mo, nagidasok sa imong ulo, di nahilig ang mimong dugo. Matagsamad laot sa lawas mo, kahapos at sakit, giantos mo,
unleavened bread. Amahan, amo kang gipasalamatan sa tibok na mong kasing-kasing og kinabuhi. Dili nimo obligasyon Ginoo ang pagluwas kanamo. Apan imong ipili tungod sa imong dakong nga gugma. Salamat o Dios, imo may gihigugma bisan pag dili kami angay higugmaon. Pinaagi sa imong gugma Ginoo na dawat namo ang kapasayloan ug ang kinabuhing walay katapusan. According sa imong pulong Ginoo ang unleavened bread na nagsimbolo Dios sa walay sana nga lawas ni Kristo nga iyang gi-offer ngadto sa cross. Amo kaning ipartake sa among pagsalig ug pagtuo nga igo kini ug gamhanan kini nga makahatag kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Pasayloa kami sa kanunay sa among mga gibuhat ug mga ginauna ug gisulti. Ug mahimo kami Ginoo nga mas better or better Christian, better everyone dili sa kalibutan to honor you. We partake this to honor you. In Jesus' name. Sana ito sa pagkaon ng Zon. Sa sasamang pakiusap, atong isang upang wine, Mahan, you have stated in your word, do this in remembrance of me. Among gila, Ginoo, that this wine represents your unblemished, pure blood. And according to scriptures, O God, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Usahan mo kang ipasalamatan doon kay dili man nimo obligation ang pag-shed sa imong blood para kanamo, but you did it out of your love for us. Amo kang dakong pasalamatan sa imong gihatag na offer sa imong dugo. That as we partake, O God, we believe that your blood is the only qualified, powerful, effective, efficient blood for our forgiveness of sins. Forgive us sa among mga gibuhat una-una o gisulti, that we may not be charged against your blood, and we will receive blessing, favor, and grace. Amen. Sana ito sa pag-inom, mga igsoon. Hallelujah. Let's continue singing unto the Lord. Declare in the mighty name of Jesus.